Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sampahan ng kaso ayon kay Vice President Sara Duterte. Wala namang problema kasi yung Kadiwa stores ay kasama sa exemptions na nabigay namin before sa Department of Agriculture. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas hindi sakop ng total ban kung sa Kadiwa stores lang ibebenta ayon sa Commission on Elections. As I said, the original design of this is actually P20 ang original design ito. From the start. But during that time nga, sa sobrang taas ng presyo na umaabot ang bigas ng 60 peso, 64 peso, tapos ibibigay mo ng 20, di ba, ang layo eh. Kawalan ng bigas sa ilang Kadiwa outlets, paghahanda sa P20 rice program ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. What I did has nothing to do with the administration. Ako lang po yun. Issue sa troll farms, hindi paglilihis sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senador Francis Tolentino. Investigasyon sa gawa-gawang Oplan Horus pinamamadali ng lakas CMD sa National Bureau of Investigation. Hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa pagbubukas ng investigasyon sa Senado kaugnay ng nangyaring pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, dumepensa naman ng Malacanang na wala silang natatanggap na opisyal na impormasyon mula sa International Criminal Court ukol sa umunoy listahan ng mga susunod na huhulihin. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat sampahan ng kaso. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges sa mga opisyal na umano'y sangkot sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan ang pangalawang Pangulo na panagutin ang mga taong sangkot sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Opo. Unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Hindi naman natatakot si Justice Secretary Crispin Remulla sakaling imbestigahan at kasuhan siya ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, hindi pa naman niya alam kung totoong committee report na ang lumabas. Aniya welcome development ito at handa siyang humarap sa Ombudsman kapag nagkaroon ng investigasyon. Ginawa namin yung dapat gawin at it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa Ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Nakahanda rin umano sina Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ginawa lamang nila ang kanilang trabaho sa pagtulong sa Philippine Center on Transnational Crime
o PCTC para isilbi ang warrant of arrest sa dating Pangulo. They believe they acted within the bounds of law and within the mandate of their office po. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang impormasyon ang pamahalaan kaugnay ng umanong listahan ng International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin. We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Paglilinaw ng Malacanang na wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC at wala ring kumpirmasyon kung kasama sa listahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang umano'y paglilihis ng administrasyon sa isyu kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ihayag ni Senador Jaime Marcos na bahagi lang ng communication plot ng administrasyon ang mga isyu kaugnay ng West Philippine Sea at troll farm ng China. Samantala, inirekomenda rin ni Senador Tolentino ang paghain ng bagong kaso ng pamahalaan laban sa China dahil sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea, kabilang na ang pag-aangkin sa Sandy Cay. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I don't think it is being used to detract from other issues. It is an issue which has well percolated and should come out in the open. Walang kinalaman ng administrasyon sa pagsisiwalat ng espionage activities at troll farm operation umano ng China sa Pilipinas. Ito ay giniit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa gitna ng umano'y ginagawang strategiya ng administrasyon para ilihis ang issue sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Unang inilahad ni Senador Jaime Marcos ang naturang communication plot na ginagawa umano ng administrasyon upang pabagsakin ang mga Duterte sa 2028 elections. Paglilinaw ni Tolentino, matagal nang usapin ang naibunyag niya sa pagdinig ng Senado na isa-isa na ring naisiwalat sa mga nagdaang buwan at taon. What I did has nothing to do with the administration. Ako lang po yun. 2023 pa ho yun. Noong nilabas kayo mga pictures ng Sandy Cay, 2023 pa ho yun. Ganong katagal na po ito. Sang-ayon rin ng senador sa suhestyon ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maghain na ng panibagong kaso sa International Tribunal kaugnay ng mga umano'y Chinese espionage activity sa Pilipinas. So we might as well file a new case against China because this is continuing, is a violation again not just of our sovereignty but against the core independence of the Philippines as a republic. Kinumpirma naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na naninindigan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at mga katuwang na ahensya sa karapatan ng bansa. Partikular ito sa karagatang sakop ng Pilipinas na naaayon din sa international law. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na hindi isusuko ang kahit na maliit na bahagi ng ating bansa, pinangunahan ng Philippine Navy, Coast Guard, at PNP Maritime Group ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas bilang pagpapakita ng ating soberenya sa mga K na bahagi ng Kalayaan, Palawan at nasa loob ng 12 nautical miles ng Pag-asa Island. Pagpapakita ito na hindi kontrolado ng Chinese Coast Guard ang Pag-asa K2. Kinumpirma naman ni Senador Francis Tolentino na magsasagawa ng isa pang pagdinig ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa susunod na linggo. Iimbitahan niya ng komite ang may-ari ng kumpanya na binayaran umano ng Chinese Embassy para sa troll farm operation sa Pilipinas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Peke ang kumakalat na memorandum sa social media na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa naturang umano'y memo, nakapaloob ang tungkol sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
at kung ano ang dapat gawin para mapataas ang rating ng Pangulo. May nakasaad din dito ukol sa posibleng pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ayon kay E.S. Bersamin, hindi totoo ang naturang memorandum at isa itong lantad na pagtatangka na magpakalat ng maling impormasyon at magasik ng pagkakabahabahagi sa hanay ng mga kandidato ng administrasyon. Dapat anya itong itakwil bilang gawa ng mga may masasamang kaisipan. Pinamamadali na sa National Bureau of Investigation o NBI ang pagsisiyasat sa pinagmulan at nagpapakalat ng umunoy peking dokumento na tinawag na Oplan Horus. Sa isang leaked document ang Oplan Horus na inilathala ng isang news outlet kung saan nakasaad ang plano umanong pagpapabagsak sa mga Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Idinawit ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, House of Representatives, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at maging si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe sa umano'y Oplan Horus, isang leaked document na iniulat sa pahayagang The Manila Times. Tumutukoy ang Oplan Horus sa planong pagpapabagsak umano sa mga Duterte kung saan nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito, nagpadala na ng sulat ang Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI upang formal na hiling makapagsagawa agad ng malalimang pagsisiyasat sa pinanggalingan at distribution network ng gawa-gawa umanong dokumento. Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Horus document. Gayon din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Sa sulat ni Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, malinaw umanong peke ang nilalaman ng dokumento at palsipikado ang pirma ni House Majority Leader Dalipe. Dahil dito, nabahira ng reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito dahil sa artikulo. Itinanggi na rin ng Alyansa Campaign Manager na Navotas City Representative Toby Chanco ang Oplan Horus at tinawag itong fake. Naniniwala naman ang isang kongresista na ang ugat ng fake news at disinformation ang dapat na aksyonan ng pamahalaan. Ang i-address talaga ay yung ugat kasi yung mga mensahe naman na lumalabas sa iba't ibang spaces, whether printed media man yan or online, meron talagang iilang tao na sila yung nagka-craft ng mensahe at nagde-decide na ito yung framing ng message. Ang gusto natin balance, we target disinformation pero hindi natin nakikripple naman yung karapatan na ating mga kababayan or ng media. Samantala, wala pang pahayag kaugnay ng issue ang Manila Times. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi saklaw ng total ban ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas kapag ito ay idinaan sa Kadiwa stores. Samantala, nanindigan naman ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC na hindi pwedeng mamahagi ng lahat ng uri ng ayuda mula May 2 hanggang May 12. Ito ang balita ni Dante Amento. Kailangan natin ng tulong ng ating mga kababayan yung mas murang halaga ng bigas. Basta again, masusunod dapat yung aming pong kondisyon na nilatag. Tuloy na bukas ang nakatakdang launching ng 20 pesos rice project ng gobyerno o pagbebenta ng murang bigas sa 20 pesos kada kilo na pasisimulan sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa namang problema dahil sa May 2, araw ng Biyernes pa, magsisimula ang total ban sa lahat ng uri ng ayuda. Dagdag pa nito, kung ang pagbibenta naman ng 20 pesos per kilo na bigas ay sa Kadiwa stores o outlets gagawin, hindi rin siya sakop ng total ban na magsisimula sa May 2 hanggang 12. Paliwanag ng Poll Chief, ito naman ay matagal ng programa ng pamahalaan.
Wala namang problema kasi yung Kadiwa stores ay kasama sa exemptions na nabigay namin before sa Department of Agriculture. Ngunit kung local government units o LGUs ang magbebenta ng bigas, bawal o sakop na ito ng 10-day total ban. Paliwanag ng COMELEC, subsidized ang pamamahagi ng LGU kaya lumalabas na ayuda ito. Ang tanong kasi dyan, yung bang 20 pesos na yan ay in the form of an ayuda. Dyan kasi yan, dahil kung yan ay form ng ayuda, therefore absolutely prohibited dyan sa 10 araw na nakalatag po sa resolution natin. Sa ngayon, naghihintay ang COMELEC kung sakaling hihingi ng clarification o exemption ang Department of Agriculture para sa 20 pesos rice project sa loob ng total ban period. Tiniyak ng COMELEC mabilis naman silang aaksyon dito. Ngunit payo ng COMELEC, huwag na munang magbebenta ng subsidized na bigas sa panahon na total ban ang pamamahagi ng ayuda. Dagdag pa ng komisyon, may ibang panahon pa naman anya o pagkatapos ng halalan para maiwasan ang masamang isipin na ginagamit ang bigas sa pamumulitika. Na after ito ma-roll out, baka pwede naman na after the election na natin isunod yung susunod na roll out para naman po hindi maakusahan na ang bigas o kanin ay napopolitika. Samantala, nanindigan ang Committee on Kontrabigay ng Komisyon na walang dapat ipamamahagi na anumang uri ng ayuda mula May 2 hanggang 12. Kabilang narito ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at iba pa. Ang exempted lamang na pwedeng ipamigay ay yung issue, ay yung tulong sa burial o sa pagpapalibing at sa medical, kung saan hospitalization at anumang tulong na mabibigay natin sa mga kababayan natin na may sakit. Ang paglabag dito ay ikukonsiderang abuse of state resources at kapag kandidato ang sangkot ay maaring madiskwalipika. Babawiin din ng COMELEC ang exemption gaya ng ibinigay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas malaki ang malulugi sa pamahalaan kapag hindi nailabas sa mga stock ng bigas na nasa National Food Authority warehouses. Ito ang katwiran ng Department of Agriculture sa ipatutupad na 20 pesos per kilo rice program na magsisimula bukas sa Visayas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bagamat may malaking lugi ang pamahalaan sa pagpapatupad ng 20 pesos subsidized rice, mas mainam na anyang hakbang na ito kaysa mabulok at tuluyang hindi na mapakinabangan pa ang mga bigas. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sa ngayon, kung hindi namin mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, walang value yan. 3 piso na per kilo yan. Pag-iwas na bumaba ang quality value, ito ang layon ng Department of Agriculture kung bakit minamadali na rin ng ahensya ang pag-dispose ng bigas sa warehouse ng National Food Authority. Ang P20 rice program ay mula sa 33 pesos na kada kilo ng bigas sa mga local government unit. Kalaunay naging 29 pesos na inilunsad sa kadiwa ng Pangulo Store at ngayon mapapalitan na ng programa ng 20 pesos kada kilo. So technically, we have, in any situation, even in private industry, ang tawag dyan is move out sale, bargain. 50% off, 100% off, 30% off, call it what you may, that is the reality. Ayon pa sa kalihim, tinatayang aabutin ng 10 hanggang 12 billion pesos ang posibleng maging lugi sa P20 rice project na ito. Subalit mas mainam na aniya ito kaysa mas bumaba pa sa 3 pesos per kilo ang maging value ng bigas o umabot sa kasukdulan na hindi na ito mapakinabangan kung tumagal pa at abutan ng pagkasira. Paliwanag din ni Secretary Laurel na pinag-ugatan rin ng P20 project na ito ay noong inilapit niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagiging problema sa mabagal na paglalabas ng bigas sa NFA warehouse. At a certain point in time na nagpa-update siya sa akin na, kamusta? Sabi ko, mabagal, matumal pa rin sir. Sabi niya, kung ganyan lang, ibenta mo na yan ng mura para lang ma-move out mo na yan. Sabi ko, parang napag-usapan in the discussion is, ibenta na natin ang 20 para tumakbo na yan kasi 32 na di ba? Para sigurado tumakbo, ibaba na natin. At syempre, kasama na rin doon siguro na masaserve na rin yung pangako, at least to try, di ba? So, yun ang nangyari.
Samantala, nilinaw ng DA na bilang paghahanda sa pag-roll out ng 20 pesos per kilo ng bigas, pansamantala nitong inihinto ang pagbebenta ng 29 pesos per kilo sa ilang piling Kadiwa outlet. As I said, the original design of this is actually P20 ang original design ito from the start. But during that time sa sobrang taas ng presyo na umaabot ang bigas na 60 peso, 64 peso, tapos ibibigay mo ng 20, di ba, ang layo Kaya naman ayon sa kalihim, ang pagbaba ng 20 pesos per kilo ng bigas ay napapanahon na rin dahil sa pagbaba na rin ng presyo ng bilihin sa world market. Ayon sa DA, kung hindi man pahintulutan ng COMELEC ang exemption ng launching ng P20 sa piling Kadiwa ng Pangulo Outlet sa May 2, maaari naman nila itong ituloy pagkatapos ng halalan sa May 13. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa muling pagbuga ng makapal na abo ng Mount Bulusan sa Sorsogon kagabi, ilang mga residente sa bayan ng Erosin apektado na ang pamumuhay. Mas nadagdagan din ang bilang ng mga pamilyang dinala sa mga evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Brian, kumusta ang kalagayan ng mga lugar dyan sa Erosin, Sorsogon? Ano ang ginagawa ng mga otoridad para mawala yung abo na nakakaapekto sa mga residente? Yes, Monica, maghapon na nagsagawa ng clearing operation ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection doon sa mga lugar na naapektuhan nga nitong ashfall na dulot nitong pagputok ng Bulkan Bulusan kahapon. Monica, bagamat maghapon na ang ginawang clearing operation ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng pagputok ng Bulkan Bulusan, madami pa ring lugar dito, partikular sa bayan ng Erosin, ang balot ng makapal na abo mula sa bulkan. Kabilang sa mga ito ay ang barangay ng Kogon na isa sa mga lugar na narinig mismo ang dagundong ng pagputok ng bulkan. Makikita pa din sa mga daanan sa naturang lugar ang makapal na abo sa mga kalsada. Monica, sa kuha naman ng UNTV drone, makikita na halos mamuti ang bubong ng mga bahay sa lugar at maging sa mga puno ng nyog dahil sa kapal ng abo na bumagsak dito. Kaya naman marami sa mga naninirahan dito ay apektado ang pamumuhay, lalo na ang kanilang pagsasaka sa lugar. Pangunahing hanap buhay po talaga dito is yung mga pagkukupra, pagtatanim po, o agricultural po. So bali, yung mga epekto po nito, so parang yung mga mag-harvest ng mga nyog na naka-schedule, is maapektuhan po. Mag-i-evacuate na rin po kami. Siyempre, nakakatakot yun. Parehas noon baga na nang dumilim to dati, 2011. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sorsogon, Monica, aabot na 25 na barangay mula sa mga bayan ng Erosin, Huban, Bulan, Magallanes at Castilla ang naapektuhan ng ashfall kagabi. Aabot din sa 20,000 pamilya o katumbas ng kulang sa 100,000 individual ang naapektuhan ng Mount Bulusan eruption. Aabot din sa 65 na pamilya o katumbas ng 211 na individual ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center dito yan sa bayan ng Erosin. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall. Samantala, inilabas na ng Office of Civil Defense ang mga larawan na kuha sa tuktok ng Bulkan Bulusan. Makikita ang bulto ng abo na lumabas dito at natipon sa dalisdis ng bulkan. Sa ngayon, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mahigpit na pagpasok sa 4-kilometer danger zone at 6-kilometer extended danger zone ng bulkan. Monica, sa ngayon wala pang binibigay na araw o eksaktong petsa kung kailan matatapos na itong ginagawang clearing operation ng BFP doon sa mga apektadong lugar ng ashfall dahil sa pagputok ng Bulkan Bulusan kagabi. Pero ang problema kasi ngayon, bukod sa mas maraming abo ang ibinuga ng Bulkan Bulusan kagabi, mas maraming barangay at mas malaki ang mga lugar na naapektuhan ngayon ng ashfall. Monica.
Brian, medyo marami yung mga pamilya no, na na-evacuate na. Meron pa bang sapat na supplies at relief goods para sa mga nagsilikas na residente? Yes, Monica, tiniyak ng provincial government ng Sorsogon na sapat ang ayuda na mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para nga dito sa mga nasa evacuation center. At bukod doon, tuloy-tuloy din ang pagpapadala ng tulong ng national government para sa mga apektadong pamilya nga nitong pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Monica. At huling tanong na lang, Brian, no, kasi napansin natin doon sa video, medyo makapal yung ashfall. Kumusta ang hangin dyan? Hindi ba ito maituturing na hazardous no, sa kalusugan ng mga residente sa area? Actually, Monica, hindi tumitigil ang mga otoridad dito para patuloy na paalalahanan yung mga residenteng nandoon pa rin sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkan Bulusan. Dahil nga, bagamat tumigil na yung paglabas ng abo sa bulkan, yung mga debris o yung mga abo na naiwan dun sa mga puno, ito yung mga hinahangin at ito yung pumupunta ngayon dito sa mga kabahayan na napuntahan natin kanina at ito yung delikado sa namalanghap ng ating mga kababayan dito. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga otoridad dito na magsuot palagi ng protective mask para nga maiwasan yung paglanghap nitong abo. Monica. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Sorsogon. Tiniyak na Malacanang ang tulong sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad na pinuntahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang probinsya ng Sorsogon upang matiyak ang agarang paghahatid ng ayuda. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nga po sa direktiba po ng ating Pangulo patungkol po dito sa Bulusan Volcano Eruption, dumalaw na po kaagad-agad si Secretary Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Pumunta po sila kahapon sa nasabing lugar at sila po ay nagkaroon ng pag-assess at binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan at nagkaroon din po sila ng mobile kitchen dito sa Barangay Tughan, Juban, Sorsogon. Iginiit ng bagong halal na si Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi lamang ang Amerika ang pwedeng maging trade partner ng bansa. Sinabi rin ng bagong halal na lider ng Canada na hindi rin kalilimutan ng Canada ang biglang pagpataw ng mataas na taripa ng Estados Unidos nang walang dahilan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We are over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lesson. Ipaglalaban ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang soberanya ng Canada laban sa pagnanasa ni US President Donald Trump na angkinin at gawin itong 51st state ng Estados Unidos. Sa kanyang victory speech, binigyang diin ito na hindi siya papayag na mahati ang pagkakaisa ng Canadians. As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. Sa kabila ng selebrasyon, kapos ang Liberal Party na makuha ang outright majority seat sa Parliament na 170 sa katatapos na eleksyon. Kaya't inaasahan na muling makikipag-alyansa ito sa mas maliit na partido upang bumuo ng minority government. Sa gitna ng banta ng Trump tariffs, ipinangako ni Carney na sisimula ng Canada na buksan ang economic corridors ng bansa, bumuo ng mas maraming pabahay gamit ang Canadian lumber at labor at gamitin ang likas na yaman ng bansa upang mas palakasin ang ekonomiya nito. We are supporting our friends and neighbors in the crosshairs of President Trump through a crisis that we did not create. United, we will win this trade war. Giit din ng Canadian leader, hindi lamang sa Amerika nakasalalay ang paglago ng ekonomiya ng Canada at marami itong iba pang posibleng maging trade partner maliban sa US. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa layuning mapalakas ang lokal na industriya ng paggawa ng sasakyan at mabawasan ang epekto sa mga automaker, ilagdaan ni US President Donald Trump ang mga bagong executive order na nagbabago sa ipatutupad na taripa sa imported na sasakyan at auto parts ngayong Mayo. Binawi ni Trump ang 25% tariffs sa mga imported automobiles at auto parts na nakatakdasan ng magsimula sa May 3. Sa halip, papayagan ang mga automaker na humingi ng 15% at 10% na offsets sa unang 2 taon bilang insentibo upang palakasin ang lokal na produksyon bago ito ganap na ipatupad sa ikatlong taon. President Trump has had meetings with both domestic and foreign auto producers, and he's committed to bringing back auto production to the U.S. So we want to give the automakers a path to do that quickly, efficiently, and create as many jobs as possible. Sinang-ayun na naman ng auto industry ang hakbang na ito dahil kailangan umano nila ng panahon upang ayusin ang kanilang supply chain. Patuloy sa pagpapalawak ng alyansang militar ang Pilipinas. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi sa paglagda ng Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Sa ilalim ng kasunduan, mas mapalalakas ang ugnayan ng armed forces ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. By strengthening interoperability between the armed forces, elevating cooperative activities, and deepening overall defense and military cooperation. Mas pinadaling pakikipagtulungan at pagsasanay. Ito ang inaasahan sa nilagdaang Status of Visiting Forces Agreement o SVFA sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Pumirma sa kasunduan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at New Zealander Defense Minister Judith Collins. Ang SVFA ay isang treaty-level document kung saan nakapaloob ang detalye ng military cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang tungkol sa legal responsibility at obligasyon ng Pilipinas at New Zealand sa isa't isa. Ito ay isa lang sa mga kasunduan na bunga ng 2024 Mutual Logistics Supporting Arrangement at 2012 Defense Cooperation Arrangement ng dalawang bansa. Binigyan din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagbuo ng mga kasunduan na kritikal sa panahong ito. I think it is well recognized that these partnerships have become very important in the face of all that is happening, not only in our region. It began just our region, but it's now unfortunately extended to the rest of the world. But nonetheless, those partnerships that we have formed and that we have, the agreements that we have made, bilaterally and on a multilateral basis as well, have been extremely important. Kinilala naman ng New Zealand official ang lumalalim na relasyon ng dalawang bansa. It's the relationship between the Philippines and New Zealand, I believe, is very strong. Sa pamamagitan ng SVFA, papayagan na ang military exercises sa teritoryo ng isa't isa. Matapos ang pirmahan, dadaan ang kasunduan sa pag-aproba ng Senado ng Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay ang isinagawang joint patrol ng mga eroplano ng Pilipinas at Estados Unidos kasama ng Australia sa West Philippine Sea kahapon. Ito ay bahagi ng ikasyam na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa naturang Maritime Air Patrol kasama sa pinalipad ang 3 FA-50 fighter jets, 2 F-16 at F-18 aircraft at B-1B bomber aircraft. Naglayag naman ang barko ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at HMAS Sydney ng Australia. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ipinakita lamang nito ang umuunlad na kakayanan ng magkakalyadong bansa sa pagpapanatili sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ayon pa kay Bronner, ang naturang pag-asanay ay may malaking kaugnayan sa pagpapalakas ng depensa at operational readiness ng Pilipinas.
Isang centenarian at isa pang lola ang tinulungan ng UNTV News and Rescue sa dalawang magkahiwalay na lugar. Parehong hirap sa paghinga ang mga pasyente kaya't isinugod agad sila sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Kasi nahihirapan siyang huminga, saka yung bed sore niya. Disyembre noong nakaraang taon, ipinagdiwang ng isang lola na papangalanan nating Karen ang kanyang ika-102 taong kaarawan. Ngunit kahapon, April 29, nahihirapan na itong huminga. Nagkaroon na rin ito ng sugat sa likod dahil sa pagkakahiga ng matagal. So matagal na po yung bed sore niya? Hindi, mga 3 days. 3 days pa. Tsaka yung paa niya kasi nag-ano ng dugo. Ilang minutes? Kanina na? Kanina pa po ito na. Nahirapan po na. Super hirap na siya niya. Rumisponde ang UNTV News and Rescue kay Lola Karen. Bunsod na rin ang tawag mula sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Agad naman itong inassess ng team at nakitang mababa ang kanyang oxygen level. Ayon sa kanyang anak, dala ng kanyang katandaan ay hindi na rin ito kaya pang magsalita. Kapasat 72, BR1, 79, RR17. Nilapatan ng first aid ang pasyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng oxygen. Pagkatapos ma-assess ay agad nang dinala ang pasyente sa Baguio General Hospital and Medical Center. Narinig niyo po ako? Anay. Narinig ako? Isang 85 years old na lola rin na taga Taytay Rizal ang nahirapang huminga gabi ng April 27. Mula sa isa ring tawag ay agad na tumugon ng News and Rescue Team at pinuntahan ng matanda. Tiningnan ang kanyang vital signs at napag-alamang mababa ang kanyang oxygen level. Dagdag pa dito ang kanyang ubo at plema. Mali yung pneumonia niya, kailan pa po? Matagal na po yung Hindi po, over 70. Opo, may dadaling po kami patient. Nasaan po yung patient niyo? Na dito po sa bahay pa. Pwede naman po yung dalhin po dito sa ER po. Yan, sa may harapan po ng ER. Binigyan ng oxygen ng team ang pasyente habang sakay ng rescue vehicle at dinadala sa ospital. Nahirapan ng team sa pag-advance call sa mga ospital na pagdadalhan dahil sa kapos sa pasilidad ang ilang ospital na tinatawagan. Ilang sandali pa ay tinanggap sa Margarito Duavit Memorial Hospital sa Binangonan, Rizal ang pasyente upang doon ay mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi basta-basta pinaniniwalaan ng Philippine National Police ang pahayag ng isa sa mga sospek sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke na ang anak mismo ng biktima ang nag-utos para dukutin at patayin ang kanyang ama. Ayon sa PNP, nagsasagawa pa sila ng masusing investigasyon upang malaman kung nagsasabi ng katotohanan ang sumukong sospek na si David Liao. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Yun yung hindi natin po pwedeng iisantabi yun. And there is also a possibility that David Tan Liao is the mastermind himself. Because considering po yung ibang mga involvement po niya doon sa mga previous killings po. Hindi sinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na diversionary tactics lamang ang nakasaad sa affidavit ni David Liao, isa sa suspect sa pagdukot sa negosyanteng si Anson Ke, na ang anak nito ang nag-utos para ipadukot at ipapatay ang sarili nitong ama. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo, nagsasagawa pa sila ng masusing investigasyon upang malaman kung nagsasabi ito ng katotohanan. Other than the
the statement po ng isa po doon sa prime suspects po natin ay we are still gathering some information that would corroborate itong sinasabi niyang involvement po nitong anak mismo ng biktima. And doon naman po sa sinasabi nga po na nag-utos di umano doon sa pagkidnap at pagpatay sa kanyang ama, he is cooperating with the AKG, and in fact he voluntarily submitted his cell phone na ginamit po niya during the negotiation with the kidnappers, at yan nga po ngayon ay dumadaan po sa forensic and scientific processing para po makita kung ano po yung laman ng kanyang cellphone, to include yung mga naging exchange of text messages po nila between him and the kidnappers po. Ang anak ni Ke ang focal person ng pamilya at nakikipag-ugnayan sa mga kidnapper para sa pagbibigay ng ransom money. Pinangalanan na rin ni Brigadier General Fajardo ang babaeng ginamit umano ni Liao na pain para kidnapin si Ke. Naglabas na din ang PNP ng 5 milyong pisong reward money para sa sino man makapagtuturo kay alias Kelly. Ito po siya. Siya po yan. Yan pong nakita sa CCTV na nakakausap po yung driver po bago po buksan po itong pinto at lumabas nga po yung biktima. Po siya, naglagay na po tayo ng 5 million reward for any information that would lead to the possible location and whereabouts of Kelly, who was also identified. Her real name is Wen Li Gong, also known as Kelly Tan Lim, Bao Wen Li, Aksin, Wow Yan Ling. Siya po ay native po ng China at based po sa ating investigation ay involved po siya sa at least 8 kidnapping incidents, kasama po si David Tan Liao, si Jonin Lin at saka yung 2 Pilipino po natin. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na isa din sa inaalam ng pambansang pulisya ay kung saan napunta ang 200 milyong pisong ransom money na ibinayad ng pamilya ng biktima sa mga suspect. Based po sa mga evidence po natin na hawak na ito pong initial na ransom money at mga succeeding ransom money ay idinaan po sa junket operators at nagpasalin-salin po yan hanggat it was in the end converted po sa cryptocurrency. At yun po ngayon ang tinetrace natin kung sino po, saan po nag-end po itong ransom money na more or less nasa around 200 million. Sa ngayon, nasa 7 suspect at persons of interest na ang hawak ng PNP. Kabilang ang sumukong si David Liao. Mga tauhan nito na sina Richardo Austria at Raymart Katikista. 4 na Chinese pa ang hawak ng mga otoridad, kabilang ang 2 nahuli sa Boracay na mayroong koneksyon kay alias Kelly. Si Anson Ke at driver nito ay dinukot noong March 29 at natagpuan ang bangkay ng mga ito noong April 9 sa Rodriguez, Rizal. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat siguruhin na mapananatili ng Estados Unidos ang mababang pataw na taripa nito sa mga exported products na manggagaling sa Pilipinas. Ayon sa presidente ng Philippine Exporters Confederation, ito ang dapat talakayin sa inaasahang negosasyon sa pagitan ng 2 bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. What should we ask for from you guys? Well, kung magbabalit-palit yung mga tariff na yan, dapat stay tayo pinakamababa. Kung tataasan man lahat, dapat mababa pa rin tayo. Mapanatili ang mababang taripa kumpara sa ibang bansa. Ito ang dapat matiyak ng Pilipinas oras na pagbigyan ang hinihiling na pakikipag-usap sa Estados Unidos. Naniniwala si Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng Philippine Exporters Confederation, malaki ang posibilidad na paunlakan ito ng US, lalo na at hindi naman anya tayo ang direct competitor nito. Just be careful na we don't give up anything. It's time para sa akin humingi tayo quietly. At palagay ko pagbibigyan tayo quietly. Dagdag pa nito, sa halip na makipagtawaran, dapat matiyak sa Estados Unidos na hindi kaaway ang Pilipinas kundi isang kaibigan pagdating sa pakikipagkalakalan. Lalo na anya at hindi pa lubusan tiyak
ang mga pinapataw na mga taripa dahil nagpapalit-palit pa ito depende sa nagbabago-bagong desisyon ni US President Donald Trump. Kung makikipag-usap tayo, only to tell them, do not take us for granted. Because tayo, kakampi tayo all the way. We have no dream of dropping the dollar. We have no dream of joining the BRICS. Samantala, una nang nagpahayag ang palasyo nitong Lunes na nais nitong maging positibo sa inaasahang pulong sa pagitan ng Amerika para na rin sa ikagaganda ng relasyon ng dalawang bansa. Of course, mas gusto natin maging optimistic. Hindi tayo dapat maging pessimistic katulad ng iba. Tingnan na lang po muli natin at kung ano po yung magiging maganda para sa Pilipinas at sa, of course, sa relasyon natin with the US, yun po yung aasamin natin. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakuhang data o nakompromisong sistema ang Chinese sa may dalang gamit pang espiya na nahuli malapit sa Commission on Elections sa COMELEC Main Office sa Intramuros, Manila kahapon. Ito ang garantiya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay ng mga pangambang baka may nakompromiso sa kanilang sistema. Ito ang balita ni Dante Amento. So ginagarantiya po natin walang na-compromise na kahit na anong sistema o kahit anong data ng COMELEC. Kasi kaagad po natin pinaran yan, pinatingnan kaagad kung ano man yung maaaring naapektuhan kung meron man doon sa na-aresto at nakumpiska na yan kahapon. Hindi na kompromiso ang sistema at walang nakuhang data ang nahuling Chinese national na may dalang espionage device malapit sa COMELEC Main Office kahapon. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, walang election data na nakalagay sa kanilang main office. Gayunman, aminado ang komisyon na nakababahala ang isyong ito dahil mismong malapit sa tanggapan ng pamahalaan tulad ng COMELEC na huli ang sospek. Sa ngayon, naghihintay ang COMELEC sa resulta ng ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Maging ang Malacanang nagpahayag din ng pagkabahala sa pagkakahuli ng Chinese na may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-iispiya. It's quite alarming. And that's there is still the president has distrust on the intelligence agents that made the operation. So we will just have to wait for the final investigation on that matter. Ayon sa National Bureau of Investigation, sinampahan na ng kaukulang reklamo sa Department of Justice at sumailalim na sa inquest proceedings ang nahuling Chinese. Mahaharap ito sa mga kasong espionage, illegal interception, unsystem interference at misuse of devices. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino, Chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, na konektado sa iba pang aktibidad ng China sa Pilipinas ang nahuling espiya. Ayon sa mambabatas, konektado ang insidente sa lahat ng mga isiniwalat nito sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo. Kabilang na dito ang mga natuklasang submersible drone sa iba't ibang lugar sa bansa at mga Chinese spies na magkakahiwalay na naaresto ng mga otoridad. Gayon din ang umano'y troll farm ng China na nagpapakalat ng mga impormasyon sa Pilipinas na layong manggulo at manghimasok maging sa darating na eleksyon. Lahat po ito ay konektado. Hindi ho hiwala yung nangyari kahapon doon sa troll farm sa Infinitus. Hindi po hiwalay yung mga submersible drone na nahuli sa Pasukin at nahuli sa Initaw, Misamis Oriental at nahuli sa San Pascual, Masbate. Lahat po yan ay konektado. Konektado rin doon sa nangyaring insidente sa Sandy Cay noong isang araw. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagsisikapan ngayon ng Philippine National Police Regional Office 11 na matiyak ang patas at ligtas sa National and Local Election 2025 sa buong Davao Region. Sinabi ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete Crucial ang mga nalalabing araw bago ang eleksyon lalo't may naitala ng pamamaril sa isang kumakandidato sa rehiyon. Tututukan pa rin ng pulisya ang seguridad at kapayapaan sa araw mismo ng halalan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi.
ay tutulong-tulungan natin na makapag-deploy tayo ng maayos, maganda at makaiwas tayo sa mga nangyayaring shooting incident at sa gayon ay maging peaceful ang ating eleksyon. Itinuturing ng Police Regional Office 11 na krusyal ang mga nalalabing araw bago ang halalan, kaya mahigpit na paghahanda at pagbabantay ang ginagawa ng pulisya laban sa anumang banta sa seguridad, lalo pa target ng ahensya, ang ligtas at patas na halalan ngayong darating na Mayo. Bunsod nito 12,168 police personnel, kasama ang support units ng pulisya ang ipakakalat sa buong Davao Region, lalo't may naitalang shooting incident sa isang kumakandidato bilang provincial board member sa District 1 ng Davao del Norte sa Tagum City kagabi. Bagamat ligtas na sa kapahamakan ang biktima, pero sinabi pa rin ni Rosete, all-out deployment nating mga kapulisan, integrated patrol operations is in full swing. Lahat ng mga kapulisan nandiyan sa labas ngayon. Maliban sa deployed PNP personnels, may Special Action Force, Regional Highway Patrol Unit 11, 10th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection din ang nakadeploy. Bukod sa mga nakalatag na operasyon ng mga pulis laban sa kriminalidad, tututukan din ng pulisya ang seguridad ng mga kandidato at iba pang key personalities hanggang sa pagtatapos ng election season. Kanina, isang send-off ceremony naman ang isinagawa para sa 500 pulis at security personnel na ide-deploy upang tumulong sa halalan at magsilbing special electoral board members sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaki ang kanilang gagampanang papel para mainsayo ng mga tao ang kanilang karapatang bumoto na ligtas at maayos, sakaling kailangan nilang humalili sa mga guro dahil sa ilang kadahilanan. Isang scenario is that pag walang teachers, sila yung magsiserve. Or another thing is that all the way, sila na po yung ilalagay pagdating nila sa bar sa Cotabato City na kung saan last minute, kahit na po na-train na natin sila, na nabigyan na po natin sila ng allowance, partial allowances, bigla na lang pong matras on the very day of the elections. So sa ganung pagkakataon, ito pong ating kapulisan ay handang-handa na humaliling. We are not from BARM. Wala po kaming special attachment. Alam po natin yung integridad, professionalism at competence ng ating kapulisan dito sa Region Norte. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 200 pulis mula sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame ang sinanay bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan sa May 2025. Ayon kay PNP Training Service Director Brigadier General Victor Arevalo, ang naturang mga pulis ang reserved force ng PNP na maaaring i-deploy sakaling kailanganin pa ng dagdag puwersa sa ground para magbantay sa darating na halalan. Magkakaroon din ng kalimtulad na pagsasanay sa iba't ibang police regional offices sa buong bansa. Ang mga ito ay sasanayin din sa civil disturbance management at medical response upang maging handa sa anumang posibleng insidente kaugnay sa halalan. Kabilang sa mga lugar na posibleng pagdalhan sa mga ito ay ang Bangsamoro Autonomous in Muslim Mindanao, kung saan may mataas na bilang ng karahasan. Ang pagtatapos ng mga pulis sa naturang training ay sinaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang pagpapakita ng suporta sa pinaigting na paghahanda para sa ligtas at maayos na halalan sa Mayo. Sa buong Pilipinas, mababa pa rin ang bilang ng ating mga election-related violence kung ito ay kukumpara ng 2019 at 2022. At dahil yan sa pinaigting natin na kampanya ng Philippine National Police ng AFP, talagang 2 foot soldiers lagi ang umiikot. Siguro nga napakalaking tulong din yung ating po mga nakasetup na mga checkpoints sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ipinagdiwang ni na Prince William at Princess Kate ang kanilang 14th wedding anniversary sa isang opisyal na pagbisita sa Isle of Mull sa Scotland. Sa larawang ibinahagi sa social media, makikitang magkaakbay ang dalawa habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan ng isla.
Sa unang pagkakataon mula ng simula ng kanyang gamutan sa cancer, sumama si Princess Kate sa isang overnight official trip kung saan tumuloy sila sa isang self-catering cottage upang suportahan ang lokal na turismo. Bukod sa pagbisita sa mga community hall at palengke, tumulong din ang dalawa na magluto at magpinta kasama ang mga bata at residente bilang bahagi ng kampanya para sa kalikasan at komunidad. 100 araw na ang lumipas mula nang muling manungkulan si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa gitna ng mga batikos at bumababang ratings, ipinagdiwang niya ito sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga taga-suporta sa Michigan. Ipinagmalaki din ni Trump ang kanyang mga nagawa sa loob ng 100 araw sa pwesto kasabay ng pagbatikos sa nakaraang administrasyon. Ito ang balita ni Lynn Perez. Sa harap ng libo-libong taga-suporta, isa-isang ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng 100 araw nito sa pwesto. Isa sa binigyan din ni Trump ay ang pagbaba ng illegal crossings sa southern border na mula sa 140,000 noong Marso noong nakaraang taon, ngayon na higit 7,000 na lamang ito. Ayon sa White House, halos 65,700 na migrate ang na-deport mula nang magsimula ang termino ni Trump. Bilang tugon naman sa pangamba ukol sa tariff policy sa automotive industry, niluwagan ni Trump ang ilang bahagi ng kanyang economic plan kabilang ang taripa sa mga imported na sasakyan at piyesa. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang pagkakataon para muling igiit na siya ang nanalo sa 2024 elections laban kay former US President Joe Biden. Nagpasaring din si Trump kay Federal Reserve Chair Jerome Powell at sinabing hindi nito nasosolusyonan ng mga issue sa ekonomiya. Ayon sa kanya, bumaba ng 87% ang presyo ng itlog, bagay na agad pinabulaanan ng opisyal na datos ng pamahalaan. Samantala, tinawag ng Democratic National Committee ang unang 100 araw ni Trump bilang colossal failure. Ayon sa DNC, si Trump ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng bilihin at kung bakit nasa bingit na ngayon ng Amerika ng tinatawag nilang Trump Recession. Sa kabila ng mga puna ng kritiko, naninindigan si US President Donald Trump sa kanyang advokasya na iligtas at muling palaguin ng Estados Unidos. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sinusundan ng magandang lead ang pambansang pulisya sa insidente ng pamamaril sa mamamahayag na si Johnny Dayang sa Aklan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, sa ngayon ay nagsasagawa pa ang mga otoridad ng backtracking sa mga CCTV sa lugar. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na iba't ibang anggulo din ang kanilang tinitingnan kaugnay sa pamamaril. Well, definitely we will be looking at multiple angles po, including po yung possible po na nabanggit po ni PD na hindi na po siya practicing media po dahil he is already 89 years old. At but then again, kahit pa po siya ay retired na po na media practitioner po, ay hindi po yun magiging hadlang para tignan din po natin doon sa mga previous po niya, engagement po niya, at least sa activities niya in relation to his being a media partners po. Nagtungo na rin ang Presidential Task Force on Media Security sa crime scene kasama ang PNP para tumulong sa isasagawang investigasyon. Bukod sa pagiging mamamahayag, si Dayang ay dati ring alkalde ng Aklan. Si Dayang ay namatay matapos na barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Villa Salvacion, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan, kagabi. Binigyan ng bakuna laban sa pulmonya ang mga senior citizen na empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora bilang pakikisa sa World Immunization Week ngayong Abril. Nakahanda naman ang Antique na magbigay ng ayuda para sa mga magtutubo na nawala ng hanap buhay dahil sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. At nagsimula na mag-operate ang dialysis clinic ng Datu Halun sa Kilan Memorial Hospital sa Bungao, Tawi-Tawi ngayong Abril matapos ang halos isang taong paghahanda. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Aurora,
Nakiisa ang pamahalaang panlalawigan sa pagdiriwang ng World Immunization Week sa pangunguna ng Provincial Health Office o PHO. Binakunahan laban sa pulmonya ang mga senior citizen na empleyado ng Kapitolyo. Nagbahagi rin si PHO Officer Dr. Mirna Niser ng impormasyon tungkol sa mga bakunang ibinibigay sa iba't ibang health center at ang kahalagahan ng mga ito. Ipinagdiriwang ang World Immunization Week mula Abril 24 hanggang 30. Sa Antique, handa ang provincial government ng Antique sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Sakada Desk na matulungan ang mga sakadang naapektuhan ng pagputok ng bulkan Kanlaon. Karamihan sa mga manggagawa sa tubuhan sa La Carlota, La Castellana at iba pang apektadong lugar ay nakauwi na sa Antique. May 3,000 rehistradong sakada mula sa probinsya na hawak ng 76 na kontratista, kaya wala pang natatanggap na ulat na nawala ng trabaho. Gayunman, pinapayuhan ang mga magtutubo na makipag-ugnayan sa kanilang Municipal Social Welfare and Development Office o sa Sakada Desk para sa tulong. At sa Tawi-Tawi, opisyal nang binigyan ng lisensya ng Bangsamoro Ministry of Health o MOH ang kauna-unahang Hemodialysis Center sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Nagsimula nang mag-operate ang dialysis center ng Dato Halun Sakilan Memorial Hospital sa Bungaw ngayong Abril matapos ang halos 1 taong paghahanda. Bago ito magbukas, kailangang bumiyahe pa ang mga pasyente sa Zamboanga City para sa kanilang gamutan. Dumaan naman sa refresher training sa Basilan Medical Center ang mga nurse at technician ng pasilidad. Kahapon, 3 karagdagang dialysis machine ang nailagay sa IPHO Tawi-Tawi na maaaring mapakinabangan ng mga pasyente sa lugar. Ang center ay inaasang magiging fully operational ngayong buwan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo po ba, sa Bohol, merong isang snack na masarap, malasa at malutong at gawa sa sa worm. Ang tawag po nila ay chicha worm. Pero bago ko sa inyo ibigay kung ano mga impormasyon na meron dito, ipatikim muna natin sa ating mga kasama dito sa office. Sige lang. Ang itsura, kuya. Pakita mo muna. Masarap yan. Taste it. Hindi ba ako mamamatay, kuya, pag kinaga? Anong lasa? Okay naman po. Masarap? Ano masasabi mo sa itsura niya? Parang crumbs ng chichir. Nadurog lang yan, pero buo-buo yan dati. Amoy fried. Oh, fried kasi siya. Anong lasa? Po, salty. Dumalaw. Pumangalawa pa. Try natin. Ilang piraso ba? Ikaw, kung ilan gusto mo. Kakamayin ko na. Ang dami nung kinuha niya. Anong lasa? Describe mo. Para siyang malutong na... Medyo maalat ba? Tama lang. Ano po, takot talaga ako sa uod eh. Pero itatry ko siyang kainin. Sige, go. For the first time. Hindi ko nakakatakot tawagan. Yung buo kunin mo. Sige, kalma ka lang. Hindi siya gumagalaw, kala mo lang. Patay na ba talaga to? Patay na yan. Lutong na lutong nga eh. Sige, pikit ka lang. Anong lasa? Masarap pala siya. Isa pa. Masarap siya. Ang chicha worm ay crispy fried larva ng mealworm o superworm. Maliit pero puno ng protein at nutrients. Alam mo bang ang mealworms ay may double the protein ng beef? Rich in protein, fiber, and healthy fats. Kaya perfect alternative sa junk food. Mas malutong pa sa chips. Mayaman din ito sa omega-3 na good for the heart. Some say lasang nutty, others say parang chicharon, pero kung trip mo ang crunchy at exotic, swak to sa'yo. Sa ibang bansa, mealworms ang future superfood, mas eco-friendly kaysa traditional livestock. Okay, ako naman ang titikim.
Actually, wala naman siyang masyadong nakakadiring lasa, malutong and masarap. Kaya, kung mapapasyal kayo ng Bohol, ba't di nyo subukang bumili ng chicha worm? Healthy na at siguradong masarap. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Masahe mo doon, Monica. Kakaiba siya. Oo. Parang hindi naman siya nakakadiri. Sa tingin ko lang. Si JP lang. Siguro kasi, takot ka ba sa uod? Di naman. Kasi ako, takot ako. Takot ka Oo, talagang takot din ako. Si So, nagigets ko yung reaction ni JP. Ba't ganon? Pero yun nga, sabi naman ni Monoxon, kung tutuusin, ano siya, di ba? Healthy siya. Taas ang protina. Oo, maganda siyang alternative. Pero yun nga lang, sana yan talaga, no? Oo. Yan. Nakatikim ka na ba nun? Hindi pa, pero parang hindi naman mahirap kainin. Baka si Moon, meron pa dyan mamaya. Ay, Monica, patigim mo kay Monica. Ay, busog po ako. Next time na lang, Monica. Biglang nabusog si Monica. Ano ba yan? Ano raw yung pinaka-exotic food na nakain mo? Ikaw ba? Palaka nakakain na ako. Palaka. Sarap yun, manyaman yun. Sa Pampanga, masarap yun. Parang ano raw ang lasa niya, di ba? Manok, oo. Parang ganun yung Depende lasa. sa nagluluto. Pag galing Pampanga, masarap yan. Ako ano pa ostrich. Ostrich? Nakakain na ako ng ostrich. Medyo maanggo yung... Maanggo? May anggo siya. Hindi ko alam kasi yung luto sa kanya, hamburger. Parang yung meat na ginawang hamburger. So parang konti lang yung seasoning. Kasi parang salt, pepper lang, ganun yung nilagay. So may konti siyang anggo. Pero baka pag ibang luto, baka hindi naman. Nabanggit mo yung anggo. First time ko nakakain ng kambing. Na napakasarap na kalderetang kambing. Kasi pagka daw mali ang pagkakaluto, maanggo, tsaka medyo may onting panghi. Pero yung nakain ko sa Batangas, nakalimutan ko si Chef Doble. Happy New Year, Doble. Napakasarap talaga, napakasarap. Diyan sa San Luis, Batangas. Restaurant o isang marunong lang magluto? Isa siyang parang restaurant na parang sa tabing dagat. Napakasarap. Oo nga, ako nakatikim na ako. Kalimutan ko pangalan ni Doble. Sorry. Bukas. Babae siya, babaeng chef. Oo. So sobrang sarap kasi nakalimutan ko yung pangalan niya. Hige. Mag-shoutout na po tayo sa ating mga naging kausi ngayong araw. Ng Miyerkules. Yan, salamat po at shoutout kina Alma Reyes, Daniel Planta at Mark Angelo Cable. Gayon din kina Hiziel Celis, Gilbert Vengano at Vanshang Hames o Hames, paano ba yung sabihin? At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:20 na nagsasabi, siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.